Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko sila. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang taong may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng kanyang ama ang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan, at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mayaman ng lupain iyon. Siya pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang puna ng kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ko dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Ngunit muli, sapagkat namatay ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, at nang malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amu siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak,
Lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid ay meron po tayo mga espesyal na bisita mula po sa Diocese of Balanga under kay Bishop Jun Sesconto sa dati nating Rector and Parish Priest mula po sa Mariveles, Bataan, Saint Gemma Galgani Parish sa pangunguna po ni Father Ronnie Loreto. Welcome po sa atin pong simbahan po na ito ng Quiapo Church. No, welcome po sa inyo pong pilgrimage. Salamat po sa inyong pagdalaw po dito sa bahay ng Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ngayon po atin pong pagnilayan ang mabuting balitang napakinggan po natin na halo sa mga pagbasa ukol sa panahon po ng Kwaresma. Alam po ninyo, kapag binabasa po itong version ni St. Luke ng Prodigal Son, ay ito po yung sumasaklaw sa lahat ng mga mangyayari ngayong panahon ng Kwaresma sa ating pagbabago. Ano ba yung nangyari? Meron pong isang anak, hiningi niya yung mamanahin sa kanyang tatay. At siya'y umalis, nilustay ang kanyang minana, naubusan ng pera. At sa huli, bumalik siya sa kanyang ama. Mga kapatid, lagi nating tatandaan sa kultura po ng mga Hudyo, kapag ka po buhay pa ang iyong mga magulang at hiningi mo ang iyong mana, para bang gusto mong sabihin na mamatay na po kayo, wala na akong pakialam sa inyo, ibigay mo sa akin ang mamanahin ko. Ibig sabihin, walang respeto sa kanyang mga magulang. And yet, mga kapatid, bakit hinayaan ng tatay na ibigay yung mana sa kanyang anak? That is the generosity of God to all of us. Ang Diyos, hindi niya tayo pakikialaman sa mga gusto nating mangyari. Hindi pa pwedeng hadlangan ng Diyos ang ating free will. Pero, mga kapatid, alam ng tatay na magkakaroon ng problema ang kanyang bunsong anak. Nagkaroon ng taggutom, naulustay ang kanyang pera sa mga masasama, nagkaroon siya ng financial crisis. At sa kabila po ng lahat ng ito, mga kapatid, siya po'y nagkasala sa Diyos, sa kanyang tatay, at sa kanyang sarili. Hindi ba't ganyan po ang ginagawa ng kasalanan sa atin? Inilalayo tayo sa tahanan ng Ama. And yet, uusigin tayo ng ating mga konsensya para bumalik muli sa Ama. Kaya nga diba, nag-isip-isip siya at nagnilay. Ang sabi niya, babalik ako sa aking Ama. Nag-rehearse siya. Ano ang sinabi niya? Ama, nagkasala ako sa inyo at sa Diyos. Hindi niyo na ako karapat-dapat pang tawaging anak. Ituring niyo na lang akong isang alipin para siya'y makabalik sa kanyang tatay. Ano po ang ginawa po nung tatay? Pinakinggan ba niya yung sinabi ng kanyang bunsong anak nung umuwi ito sa kanyang tahanan? Hindi. Bagkus ang ginawa niya, pasalubong niya itong hinagkan, niyakap, binigyan ng panyapak, singsing at damit. Mga kapatid, lahat po tayo'y alibugha sa harap ng Diyos. Lahat po tayo'y nagkakasala, may bahid ng kakulangan, mayroon pong putik sa ating mga mukha. Pero kahit na tayo'y nagkasala, kahit na tayo'y maraming maling ginagawa, hindi natin kayang higitan
o pantayan ang awa ng Diyos na ibinibigay niya sa atin ng lubos. Ang Diyos, ang Ama natin, ang nagbibigay ng awa at habag sa atin. Alibughaman tayo sa mata ng ibang tao, pero tayo'y anak ng Diyos na binibigyan niya ng pagwawasto, pagkalinga, pag-unawa, at pagpapatawad. Ngayong panahon ng Kwaresma, mga kapatid, hanggang saan ka tatanggap ng pang-unawa at pagpapatawad? Hanggang saan mo tatanggapin ang mga alibugha sa iyong buhay? Para din ba tayong yung panganay na anak na sa kabila ng lahat, hanggang sa huli, sarado ang puso, ayaw magpatawad, ayaw tumanggap? Mga kapatid, kung ang batayan natin ay ang sukatan ng tao, hindi po tayo makapagpapatawad ng husto. Ngunit kung ang gagamitin natin ay ang sukatan ng Diyos, sa kabila ng lahat ng ito, ang nananaig pa rin, ang nangunguna pa rin, ang palaging sumasa atin, awa ng Diyos na lubhang dakila para sa sangkatauhan. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa tayong lahat na mga alibugha sa harap ng Diyos, makabalik nawa tayo sa kanyang puso upang mapasa atin ang kanyang kahariang lubos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.